Yun. Bali, ganun lang naman, no? Nanawagan po kami lahat sa inyo, no? Na Magtulungan tayo. magtulungan po tayo para sa kaayusan ng ating kapaligiran, sa kaayusan ng ating kapitbahayan. Kasi kadalasan nagdudulot po ito ng problema o away sa loob ng isang komunidad. Ang nilalaman ng mga usaping ito ay sariling pananaw at personal na saloobin ng mga individual patungkol sa mga isyong ito. Ito walang kinalaman ang patnugutan ng programang ito. Okay, sige. Isang magandang umaga pong muli sa inyong lahat. Ako po uli si Wilmer mula sa Hardin de Aguila. At kasama ko ang aking partner na si... Kasamang Jonas, ang inyong pambansang sulsulero. Dito yan, sa Kapihan sa Hardin. Yun, kasamang Jonas. Bali... Putulin na kita. Okay, sige. Ano ba itatapik natin ngayon? Ayun, yung problema sa komunidad, no? Siyempre, Okay. ganun. Siguro, mas tingin natin na kailangan din pag-usapan dito sa... Tae ng Kapihan aso. sa Hardin. Tae ng aso. Yan, Gusto mo yan? sige, Pag-usapan. pwede, Okay. tae ng Pag-usapan aso. natin ang tae ng aso. Sige. Bilang isang lingkod bayan, masyadong bugbog na ako eh. Okay. Tuwing lalabas ako ng bahay, nagtatanong, di ba lingkod bayan ka? Mm. Siyempre, proud ako, isasagot ko, lingkod bayan ako. Matik. Dahan-dahan ka, baka maapakan mo yung tae ng aso. Mm. Yun yung So, although biro nila yon, pero kikita ko problema talaga to kasamang Wilmer eh. Sa tingin mo, paano natin i-address ito? Yun, siyempre naman, no, bilang nakatira sa isang komunidad, di ba? At siyempre, kung ako ay may pagtingin para sa isang maayos na pamayanan, siyempre usap ito ng kapitbahayan. Okay. Di ba? Yung kapitbahayan, para maging maayos ang isang pamayanan, di ba? Kailangan mag-usap-usap yung kasapian nito, no, na nakapaloob sa isang komunidad. Konsultasyon, O, regular. konsultasyon, ganun. Kasi lumulutang na yung problema, no, tungkol sa usapin ng tae ng aso. Dapat maging responsable naman yung Pet owners. Pet owners, 'di ba? Para dito, alam naman natin kung ano yung tama at saka hindi eh. Mali naman sa direktiba 'yan, ano. May batas Kaya nga- naman dyan. Kaya nga naisulat yung batas para maiwasan yung ganong klase ng basura. Ay, yung problema kasi, 'di ba, ay yung tae na ng aso ay nagiging ano na eh, parang ordinaryo na lang para sa kanila, di ba? Ordinaryo. Normal. Nagiging normal na lang, no? Parang hindi nila naiintindihan yung magiging epekto nito sa kalusugan, no, ng pamilya nila. Mismong sila, baka yung anak nila makaapak ng ng aso at pag nadala sa loob ng bayan, magiging dahilan niya para magkaroon ng sakit, no, sa loob ng tahanan. At nakakapila yan, tae ng aso. Oo, siyempre, pag naapakan mo yan, may ika-ika ka yan. Pero dapat Ipupunas- maging punas mo yan. responsable rin yung Tama. pet owners eh, no? Di ba? Paano kahit constant naman yung paalala ng ating gobyerno, ng ating barangay, ganun pa rin. Ang dami pa rin stray dogs, stray cats, mga ganun eh, di ba? Pag hinuli mo yan ng basta-basta, makakasuhan ka pa. Yun nga, kasama ni Jonas, ano, baka dahilan din yun, ano, kaya kung bakit yung mga tao ay hindi rin basta-basta yung, kumbaga, yung pagiging, ano nila sa community, yung pakikialam nila, no, para sa kaayusan, ay hindi rin nila maitulak kasi parang maselan, no? Yung usapin eh, maliit siya, pero At saka maselan parang, eh. siyempre, yung batas nga nakakaakibat dyan, di ba? Dahil nga mayroong nagsusulong ng isang NGO regarding sa karapatan ng mga hayop. Di ba? Parang, baka yun na rin yung nagiging dahilan, no? Hindi ko alam kung ganun ka-eksakto yung dahilan ng mga tao natin or talagang bulagsak lang sila, hindi lang sila talaga na responsable sa pag-aalaga ng kanilang mga hayop, di ba? Pero may batas din naman para diyan, di ba? Gaya ng sinasabi may mo. nakikita rin naman ako na nagkakaroon yung pagagalain yung aso, nakatali siya, may dalang dustpan, Dustpan, oo. tsaka walis. Ang minsan nga problema plastic, doon, di ang ba? problema doon, pag winalis niya, diretso doon sa Sa drainage. drainage. Oo. Yun, ano ba to? Paano to? Hindi, yun nga yung mga nakakatawang bagay dyan, ano, na parang nasasanay na nga sila sa ganong gawin nila New sa buhay. normal na ba ito? Oo.
Parang gano'n nga. Na parang yung responsibility nga nila Natatawa kasi ay... ako dito sa issue natin na to. Pasensya na kasamang Wilmer na meron pang isa eh. Hindi ko na lang babanggitin kung sino siya, pero kaibigan ko rin naman. Mm. Nangungutang sa akin ng pambili ng dog food. Ah, Kailangan, di ba? Dog food, ang ganda ng aso mo. Talaga, tapos maintenance kasi niya, baka malaking aso yan, kaya kumakain 2 kilo sa loob ng isang araw. ipopost mo pa na baka meron kayo sobra dyan para sa aking alaga. Tama ba yun? Okay lang naman siguro yun. No? Baka may pinagdadaanan lang yung may-ari. yung aso. O kahit yung aso, siyempre. Hindi, ganito. Seryoso. Anong aral ba at suggestion yung dapat nating ibigay sa ating mga kababayan? Yun, kung tayo ay mataas ang paggalang sa ating mga kapwa, sa ating kapitbahayan, di ba? Na dapat yung responsibilidad natin bilang isang pet owner, huwag nating iasa sa kanila. Dahil alam natin kung bakit tayo nag-aalaga ng hayop, dahil mahal natin yung hayop. Diba? Sinasabi nga natin, kaibigan ng tao talaga yan, best friend ng tao yung mga Paano hayop. yung pusa? Ganun din naman, malalambing din naman kasi yung pusa Yung iba, kaya yung iba gusto, aso lang kasi, di ba? Gino-joke lang kita kasi nagiging seryoso ka masyado. Pero sa akin, ang take ko dyan ganito eh. Siguro mas mahigpit na pagpapatupad ng batas. No? Yun yung ano ko, para mabigyan natin ng lesson kung naging irresponsibleng pet owner ka, dapat pananagutan mo yan eh. Pero sabi nga natin, para mas ma-practice natin, no, at mas matalakay pa yan, mismo dapat sa mga leader natin sa community, dapat sila yung unang nagpapalaganap ng mga batas na to, di ba? Hindi kaya nananawa Iniipon ng mga tao. Hindi kaya nananawa na rin yung mga... Yung mga ganyang bagay hindi natin dapat pinagkasawaan hanggat hindi nare-resolve yung isang bagay sa loob ng isang komunidad, di ba? Lalo't problema yan at nakasalalay ngayong kalusugan ng ibang mga tao. Dapat patuloy yung ating kampanya kaugnay dito, no? Mga batas na nga pinoproteksyon na nga ng batas para maging responsable tayo sa pag-alaga. Basta yung battle cry na maging responsableng responsible pet owners eh. Yun yung dapat di ba? Pag responsable ka, alay ko wala na tayong makikita nakakalat na tae, di ba? Meron man siguro ito na talaga yung mga stray masyado ng aso na wala nang kumukupkup. Kasi yung iba rin kasi pag nanawa sila sa aso, pinapabayaan na lang nila Kumbaga, bahala na. Hayaan na lang maglayas yung aso nila, hindi nila hinahanap. Siguro Total, nanawa meron na naman sila. kumukuhang mga, lalo na ang barangay, rine-rescue yan eh. Siguro yun na rin yung iba. Bayaan na natin i-rescue naman ng barangay. Huwag Baka sanang yun ang gano'n. nagiging dahilan. Pero yun nga, dahil nga, ayaw ba natin na maging malinis yung ating paligid? Diba? Tayo rin naman ang makikinabang nito, yung mga anak din naman natin. Diba? Mas maganda siguro maging ng tao dyan, lalo na yung mga dumadayo sa mga lugar natin, di ba? Masasabi, ay, ang ganda ng lugar na to, napakalinis, di ba? Walang ebak ng aso, mga ganun tipo. Mag-iba na lang tayo ng alaga, rabbit na lang. Alright, ganun pa rin. Rabbit na lang. Yun, bali ganun lang naman, nanawagan po kami lahat sa inyo, na magtulungan tayo. Magtulungan po tayo para sa kaayusan ng ating kapaligiran, sa kaayusan ng ating kapitbahayan, kasi kadalasan nagdudulot po ito ng problema o away sa loob ng isang komunidad. Tsaka, alalahanin natin mga kabarangay, 100 days na lang before Christmas. Baka mangamoy tae tayo pagdating ng Pasko. Ngayon pa nga lang. Yun naman ang problema natin dyan. Paalam ka na. Yun, muli, ako po si Wilmer mula sa Hardin de Aguila. Kasamang Jonas, ang pambansang sulsulero. Dito lang yan sa Kapihan sa Hardin.